DXMY, The Music and News FM station of RMN. sa Cotabato. 90.9 DXMY. Oras mga kasama, 7:42 ng umaga. Tata, RMN. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. Suspected motor napper arestado dito sa Cotabato City. Headlines. Lalaking pusher arestado sa Cotabato City. Headlines. Midsay PNP may person of interest na sa mga responsable sa nangyaring pamamaril sa bayan. Headlines. 35 anyos na drug suspect arestado sa Bayba sa Isulan, MPS. Headlines. Construction site sa Cotabato City kung saan may nagaganap na aksidente sinuri ng isang konsihal. Headlines. Financial status ng Cotabato City Government nais masilip ng sangguniang panlunsod. Headlines. Boto ng mga mambabatas mula sa BARM kaugnay sa impeachment ni VP Sara umani ng iba't ibang reaksyon. Headlines. MP Said Salindab appointed bilang bagong OCM Senior Minister. Headlines. 232 graduates ng Cotabato State University pumasa sa March 2026 LET exam. Headlines. DOE Pisan Mendre pinagtibay ang ugnayan sa enerhiya at kalikasan sa Bangsamoro. Headlines. BARM government nagtatag ng hanay ng mga coach upang higit pang mapalakas ang pamahala dito sa rehiyon. RMN News. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama sa detalye ng ating mga balita ngayong umaga, kami yung tagapagbalita Radyoman Ebsabang. At Radyoman Erwin Kabilbigan. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Arestado ng Cotabato City PNP ang lalaking suspected motor napper matapos tumangay ng isang white Honda Click motorcycle na may plate number M397JV na naganap pasado las 8 kagabi sa bahagi ng Dimasun Avenue, Barangay Rosarets number 4. Kinilala sa DXMY ngayong umaga ni Cotabato City Police Office sa PIO Police Lieutenant Rochelle Evangelista ang biktima na si alias Muhaymiden. Nasa hustong gulang habang suspect naman ay kinilalang si Muhammad Ahmad alias Jonathan, residente ng umano ng Pikit, Cotabato at pansamantalang naninirahan sa lungsod. Sa kanilang investigasyon, nakaparada noon ang motorsiklo ng biktima sa bahagi ng ND Avenue nang biglang lumapit ang suspect sa kanya at sabay deklara ng hold up dahilan para hindi na makapalagpa ang biktima. Tama po kayo, no? Meron po tayong nahuling individual for the case na carnapping po ng motorcycle. We're in relation po ito sa RA 10591 natin, no? Ito po yung nangyari kagabi po, no? Mga bandang 8:25 PM, May 12, 2026. Nangyari ito at nahuli ito dyan sa Doña Blanco Street. Nangyari ito sa Doña Blanco Street, Mother Barangay Poblacion, Cotabato City, no? So yung suspect ay kinalalang si Muhammad Sayan Ahmad, na itong lalaki, 33 years old, may asawa at residente ito ng Poroktoryo. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Kaugnay pa rin ang nasabing balita mga kasama, natangay ng suspect sa biktima ang isang cellphone at motorsiklo sabay na nagparurot ng takbo. Agad nagpasaklolo ang binata sa mga rumorondang tawan ng Police Station 1 kung saan na-corner ang suspect sa public market ng Mother Barangay Poblacion sa lungsod. Narecover ang isang caliber 45 pistol na may magazine na kargado ng mga bala at motorsiklong natangay. Nakakulong na ngayon sa Stasyon 1 ang suspek at inianda ng kasong isasampal laban sa kanya sa paglabag sa RA 10883 o robbery at RA 10591 o illegal possession of firearms and ammunition. At tinakot itong biktima yung kanya motorcycle Honda Click version 3 color pearl white ito siya, bearing plate number M397JV and isang unit ng iPhone 12 Pro at color midnight blue ng ating biktima, no. So nung nakuha na itong ang motorcycle as well as yung pag-aaring sa RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa kaugnay pa ring balita, salaysay naman ng biktima sa DXMY nakaparada ang kanyang motorsiklo sa bahagi ng Andy Avenue nang biglang lumapit ang suspect sa kanya sabay deklara ng hold up dahil upang hindi na siya makapalag.
Matagumpay na natangay ng sospek mula sa biktima ang motorsiklo nito at ang isang cellphone. Agad nagpasaklolo ang binata sa rumoron ng tauhan ng Police Station No. 1 kung saan na-corner ang sospek sa bahagi ng public market, Barangay Poblasyon o Mother Barangay Poblasyon dito sa lungsod. Parking ako sa marani sa out po sa Indio. Tapos ang after 15 minutes na minuwi lagi ang mama. Terus tuh yani betalo na. Ingay nindung kun lagi taman sa kunci. Ingay kun taman sa kunci. Tapos taman sa cellphone ko. O sa mawa kun. Tapos tuh kinuha nindung sa motor. Dakod bomba ka. Yun ang matagilip kung ka na sinapang yun. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:47 ng umaga mga kasama, arestado naman sa ikinasang bypass operation ng City Police Drug Enforcement Unit ang isang suspected drug pusher alas 9:15 kagabi sa bahagi ng Mabini Street, Barangay Poblasyon 6, Cotabato City. Kinilala ang suspect na si Yasser Rangan alias Saitan, 34 anyos labor, residente sa nasabing barangay. Nasamsam sa operasyon ng isang plastic sachet na naglalaman ng hininalang shabu na may bigat na 0.1 gram at nagkakalaga ng 500 pesos. Kalaboso sa Estasyon 1 ang suspek at maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 na isasampa laban sa kanya. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa dagdag pa mga balita mga kasama, may person of interest na ang Midsaya PNP sa nangyaring insidente ng pamamaril sa dalawang negosyante na ikinasugat ng dalawa o pikinasawi ng dalawa habang isa naman yung sugatan sa nangyaring transaksyon o pagbilisan ng ginto sa bahagi ng Barangay Poblasyon 8, Midsayap North Cotabato. Sa panamayang umaga kay Midsayap MPS Chief Police Lieutenant Colonel Ray Salgado, sinabi nitong 4 katao ang itinuturong sospek sa krimen ayon naman sa paunang imbestigasyon ng PNP. Robbery with homicide naman ang pangunahing anggulo na tinitingnan ng kapulisan sa nangyaring insidente. Yung pinasinta po sana ng pambayad dun sa mga gold items, yun po yung natangay po ng mga suspects po natin. Nasa estimated 2,026,000 pesos. Cash, kasi malaki po yung transactions nila. Yun lang po yung kwan namin, bakit po dun po sila nag-transact po sa mga liblib na boarding house. Malaki pala yung transactions dyan. Dapat po sa mga safe areas po natin, dami naman tayong mga safe areas po sana dito sa bayan natin. Kaya lang po sir, mga dayo po lahat. Yes po sir, so tinitignan talaga natin dito sir, yung robbery with homicide. Kasi intention po talaga ng mga suspects rin natangayin yung perang pambayad dapat dun sa kanilang transaction ng ginto. So, but most probably sir, having leads po dito. Mga POIs na po kaming tinitignan dito. Waiting lang po na ang mga scheduled kwanling kami ng talks dun mga sa biktima natin, sa mga pamilya nila. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Kaugnay pa rin ang nasabing balita mga kasama, nabatiid na nakipag-meet up malapit sa irrigation canal sa isang boarding house sa lugar ang mga biktima at ang mga suspek. Nang makuhang pera at ang mga alahas ay dito na pinagbabarilang ng mga suspek ang mga negosyante. Pinaniniwalang pinaplanong mabuti o pinlanong mabuti ng mga salarin ng krimen dahil nauna pa itong mag-check-in sa nasabing boarding house para antayin ng mga biktima. Ito po sa Puruksantan po ng ating poblasyon 8, Midsaya, Cotabato po sir. Sir, yun nga po, yung mga biktima natin sir is mga negosyante po na namimili po ng gold items. And yun nga po sir, nagkaroon sila ng meeting place doon sa isang boarding house na tawid po ng ating irrigation canal doon sa RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa dagdag ng mga balita mga kasama, arestado ang isang 35 anyos na lalaki matapos mahulihan ng iligal na droga sa bypass operation sa Barangay Calabog 3, Isulan, Sultan Kudarat Province. Ayon sa Isulan MPS, kinilala mga suspect na sina alias Ari, residente ng Sheriff Aguac, Maguindanao Sur, kabilang sa mga street level drug personalities na minomonitor ng PNP. Bukod sa bypass na item na recovered din ng PNP, sa mga sospek ang karagdagang sachet ng hinihinalang shabu na abot sa 40,000 pesos mark money at iba pa mga ebidensya.
Suwak sa kulungan ng isulang MPS ang naristong sospek at sasampaan ng kaso dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, alas 7:52 ng umaga sa ibang panig ng mga balita, naghain ng motion sa 44th regular session ng 18 Sangguniang Panlunsod kahapon si Floor Leader Attorney Anwar Malang, may kaugnayan sa ulat ng Committee on Finance and Appropriations. Ayon kay Councilor Malang, may mga obserbasyon siyang nais niyang bigyang pansin at aksyonan. Una, napansin naman ng konsehal na mayroon pa rin mga usaping pinansyal ng pamahalang panlunsod na hindi pa lubos na nalalaman o nabibigyang linaw sa SP. Dahil dito nais makita ng opisyal ang kasalukuyang kalagayan ng pinansyal ng lungsod. Kabilang ang savings, trust funds at iba pang pondo ng pamahalang lungsod, gayon din ang kita ng lungsod mula sa mga lokal na pinagkukunan upang lubos nilang mabatid at mauna ng tunay na financial status ng lungsod ng Cotabato. With respect to the just rendered committee report of the Committee on Finance and Appropriation, I have some manifestations that may take action into. First, Mr. Chair, I observe, for instance, that there are still financial affairs of the city government that we do not know. So, Mr. Chair, what is reported to us is that we have around 45 million plus as a unappropriated savings, minus 42, so we still have 3 million plus. So, Mr. Chair, I move that the Secretary be authorized to communicate to the local finance committee RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Maliban dito, naghain din siya ng mosyon na bigyan ng kapangyarihan ng kalihim ng SP na makipag-ugnayan sa City Engineering Office o sa Procurement Officer ng lungsod upang magsumiti ng ulat hinggil sa kalagayan ng estado ng lahat ng mga proyekto ng lungsod. Mahalagang malaman ng Sangguniang Panlungsod ang kalagayang pinansyal ng pamahalaang lungsod upang magampanan nito ng maayos ang tungkulin nito sa paggawa ng batas, paglalaan ng pondo at pangasiwa sa paggamit ng kaban ng bayan. Sa pamamagitan ng malinaw na impormasyon hinggil sa savings, trust fund, kita at iba pang pondo ng syudad, masisiguro ng konseho ang mga proyekto at programa ay naayon sa tunay na kakayahang pinansyal ng Cotabato City. I also have another manifestation. Mr. Please proceed. Second. I also observe, Mr. Chair, for instance, that we're going to pan News, Diretso Balitang Cotabato. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:55 ng umaga, mga kasama, dagdag pang mga balita. Sinuri ni Cotabato City Councilor Fides Isla kasamang mga lokal na opisyal ang isang construction site sa Magallanes Street, Barangay Poblasyon 5 ng lungsod, kung saan naganap ang aksidente noong Sabado na kinasasangkutan ng motorsiklo laban sa isang kotse na ikinasugat ng rider. Ayon sa ulat, nagtamo ng matinding pinsala ang motorsiklo o motorista matapos itong tumilapon mula sa kanyang sasakyan, batay na rin sa kumalat na CCTV footage na posted sa social media. Sa isinagawang inspeksyon, lumabas na posibleng dahilan umano ng aksidente ang kumalat na construction materials at buhangin sa kalsada dahil sa ongoing construction sa lugar. Agad namang umaksyon ang mga kinaukulan kasama ang City Public Safety Office at ang mga opisyal ng barangay upang maiwasan ang kalintulad na insidente. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Ipinagmamalaki ngayon ng Cotabato City State University sa Cotabato City ang tagumpay ng 32 graduates nito matapos pumasa sa Licensure Examination for Teachers or LET nitong March 2026. Sa ilalim ng elementary education, nakapagtala ang CSU ng 63.64% passing rate matapos pumasa ang 28 sa 44 na examinees na mas mataas kumpara sa national passing rate na 56.03%. Samantala sa secondary education naman ay umabot sa 50% ang overall passing rate ng institusyon kung saan 204
sa 408 examinees ang pinalad. Ayon kay CSU President Dr. Sema Dilna, ang mga ito ay bunga umano ng pagsisikap, tiyaga at dedikasyon ng mga nagtapos, gayon din ang patuloy na paggabay ng mga guro mula sa College of Teachers Education. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Nagpaabot ng pagbati ang Cotabato State University sa Cotabato City kay Senator Alan Peter Cayetano matapos itong mahalal bilang Senate President alinsunod sa napagkasunduan ng majority. Ayon kay CSU President Dr. Sema Dilna, na umaasa sila nga magpapatuloy ang pagsusulong ng senador ng mga programa at polisiya para sa pagpapalakas ng akses sa dekalidad na edukasyon at reforma sa sektor ng higher education. Hangad din ng nasabing institusyon ang tagumpay ng senador sa kanyang patuloy na paglilingkod sa bayan. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:56 mga kasama ng umaga yung ating oras, kinumpirma o kumpirmadong itinalaga si Member Parliament Said Salindab bilang bagong Senior Minister ng Office of the Chief Minister, Bangsamoro Region. Si MP Salindab ay nagsisilbi bilang miyembro ng Bangsamoro Transition Authority mula pa noong 2019 kung saan bago ang kanyang posisyon, pinamunuan din niya ang Bangsamoro Treasury Office at kalaunan ay nagsilbi bilang Executive Director ng Bangsamoro Pilgrimage Authority. Ipinabot naman ng Bangsamoro Government ang pagbati kay MP Salindab at binigyan din ang kumpiyansa nito sa kanyang kakayahan sa pamumuno para sa pagpapatuloy o sa patuloy na pag-unlad ng Bangsamoro Region. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, bumisita ang mga matataas na opisyal ng Department of Energy o DOE at the Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o PSALM sa tanggapan ng Ministry of Environment and Natural Resources and Energy o MENRA Minister Ahmad Brahim. Layunin ng courtesy visit na palakasin ang ugnayan at pagtutulungan sa mga prioridad na usapin sa enerhiya at kalikasan sa rehiyon. Nagbigay ang pulong ng pagkakataon para sa dalawang panig na magpalitan ng kanamaan, pagtugmain ang mga kasalukuyang programa at muling pagtibayin ng kanilang isang hangarin para sa mas maayos at sustainableng pamamahala sa sektor ng enerhiya. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:59 ng umaga mga kasama. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, punto alas 8 na po ng umaga. Tuloy mga kasama sa ating mga balita bilang bahagi naman ng pagpapatibay sa kakayahan at pamumuno at pagbuo ng hanay ng mga sertipikadong coach sa pamalang Bangsamoro. Nagsagawa ang Development Academy of the Bangsamoro ang 7 araw na foundational certification course on executive coaching. Pinagsama-sama ang naturang mga coaching o sa naturang coaching ang executive directors, division chief at directors mula sa iba't ibang ministeryo at tanggapan ng pamahalang Bangsamoro. Binigyan din ni DAB Chief of Center for Training and Assessment Turhaima Ugukan na ang kahalagaan ng executive coaching sa pagpapauso naman ng public sector performance. RMN News, Diretso Balitang Cotabato.
Inaprobahan ng Committee on Basic Higher and Technical Education ang panukalang batas na naglalayong gawing opisyal ang Code of Decorum o tamang asal sa tuwing tutugtugin o aawitin ang Bangsamoro Hymn. Ayon kay Presiding Officer Susana Anayatin, isusulong na ng komite ang panukala sa plenaryo para sa karagdagang deliberasyon. Sa ilalim ng panukalang Bangsamoro Hymn Decorum Act, itinatalaga ang mga wastong gawain habang tinutugtog o inaawit ang Bangsamoro Hymn tulad ng pagtayo ng tuwid, pagharap sa watawat o pinanggagalingan ng musika, paglalagay ng nakakuyom na kamao sa dibdib at pag-iwas sa paggamit ng gadgets o pagpapalakpak habang isinasagawa ito. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, bilang panghuli sa ating mga balita, isinagawa naman ng Municipality ng Northern Cabundaran katuwang ang Philippine Statistics Authority or PSA Maguindanao ang 2024 Community-Based Monitoring System. Data turnover sa seremony kahapon ng umaga sa Sheikh Haji Shafi Bayam Hall sa nasabing bayan. Pinangunahan ni Northern Cabundaran Mayor Dato Omra Sinsua o Dato Omra Ramil Dilangalen ang aktibidad na dinaluhan din ng mga kinatawan mula sa iba't ibang line agencies, mga opisyal ng barangay at mga empleyado ng lokal na pamahalaan bilang suporta sa layunin ng mas inklusibo at mahusay na pamamahala. Tampok sa programa ang presentasyon ng resulta ng 2024 CBMS, paglagda sa data turnover, agreement at opisyal na turnover naman ng CBMS data sa LGU ng Northern Cabundaran. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. At sumayin niyo mga kasama ng ating balitaan ngayong umagang ito ng Miyerkules. Tayo ho ay atreso sa buwan ng Mayo 2026. Pero bago tayo paalam, Radyo Manebs, RMN News, Diretso importanteng public service muna ito para sa mga senior citizen dyan sa bahagi ng Rosary Heights number 11. 11. Good day to all senior citizens of Barangay Rosarets 11. There will be a monthly meeting for all senior citizens of RH11 on May 16, 2026 at 1 p.m. in our Barangay Covered Court. President, Madam So. Ayun. Good morning rin kay Samsudin Mamasaunda from Municipality ng Ligawasan, SJ Barm. Good morning. Magandang umaga rin kay Main Masukat Akan na nakikinig. Morning. Sige, okay na. Okay na. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. At saka mga kasama ng ating mga news writers sa News Center, Radyoman Daisy Mangod at Radyoman Julie Mapalaw. RMN News, Partner natin ngayon sa digital, Radyoman Ricardo Eric Madamba. Kami yung tagapagbalita, Radyoman Ebs Abang. At Radyoman Erwin Kabilbigan, Tatak Arimen. RMN News, Diretso Balitang Cotabato.